At ito mga epektong nakikita natin. Mas maraming disadvantage yan. Siyempre, yun ang titignan natin eh. Ano ba bentaha kung bubuksan? Eh, sabi mo, bagsak ang ekonomiya, di kailangan natin bumangon. O talagang kailangan bumangon. Pero, sa panahon na tayo ay mahigpit, dapat ginawa ng gobyerno ang lahat ng kanyang magagawa. Eh, ito na nga eh. Ikaw na nga ang gagastos eh. Ikaw na nga ang bibili ng pagkain mo eh. Wala ka pang mabili. Nagmahalan pa eh. Isipin mo yan. Sa halip na gawin nilang mura, ano ginawa ninyo? Ha? Eh yan eh. Iniisip pa rin pagkakapiraan eh. Ako nga suspecha ko dyan eh. Bubuisitin niyang negosyo na yan eh. Para magkaroon sila ng pagkakataong papasukin ng todo, open, 100%, ang pagpasok ng mga baboy dito sa Pilipinas. Galing sa China. Hindi ho ba, mga kaibigan? Yan ang mangyayari dyan eh. Madi-discourage na itong mga yung mga nag-aalaga ng baboy. Eh kaya nga sila nagagalit din eh, mga kaibigan eh. Kasi walang kumukuha sa kanila ngayon. Ginagawa nilang pagtagpi itong kukonti na baboy. Wala naman kayo nagagawa dyan eh. Mataas din ang presyo eh. Hindi ba? Nagmahal eh. Sipin mo, pandemic, pinabayaan nila magmahal. Hindi ba sinasabi nga natin sa Japan, nakaisip sila nung go to eat. Isipin mo yun. Kakain ka sa restaurant, mag-grouping kayo. Magbubuo kayo ng 5 tao. 5 kayo sa isang grupo. Magpapareserve ka dun sa application sa social media. Meron silang ginawang application o app kung tawagin, di ba? Tapos doon ka gagawa ng reservation sa napili mong restaurant na kakainan nyo. Pag nagpa-reserve kayo, edi sasabihin kung kailan kayo pwedeng kumain. Pagka kumain na kayo doon, halimbawa, ang ginastos ninyo, para sa isang tao, 1,000 yen. Edi 5,000 yen kayo. 5 kayo eh. Ngayon, kung 5 kayo, 5,000 yen, sa susunod na kain ninyo, doon sa venue kung saan ka kumain at nagbayad kayo ng 5,000 yen, sa susunod na kain nyo, libre. Yun babayaran ng gobyerno nila. Ito wala eh. Walang sinagot eh. Meron ba silang ipinaluwal dyan, mga kaibigan? Wala eh. Hindi ho ba? Kumuha lang sila ng baboy dun sa Cotabato, sa Mindanao, mga kaibigan. Hindi pa natin alam kung talagang galing sa Cotabato yun, baka galing na ng China yung mga baboy na yan. Isipin ninyo, mga kaibigan. So, ito mga nagtitinda, hindi rin sila makapagbenta. Una, konti. Dahil kung magtitinda ka, ubusin mo yung panahon mo. Sa bibili sa'yo, kukunti lang pala yung tinda mo. Hindi mo kikitain yung dapat na inaasahan mong maging income mo sa pagtitinda mo ng baboy sa isang araw. Hindi ba? Malulugi ka lang sa panahon mo. Magbabayad ka pa ng palengke. Ng pwesto, mga kaibigan. Yan po, hindi nila ginawa eh. Walang itinapal yung gobyerno eh. Walang effort yung gobyerno. Hanggang kailan niya supply na yan? Saan kayo naghahagilap niyan? Pa2,000. Gaano kalaki itong Metro Manila? Gaano kalaki ang populasyon nito? Gaano karami ang palengke rito? Hindi ba? Saan makakaabot yan? Katunayan sa mga supermarket wala namang local na baboy na dyan Puro imported na yan Kaya yan ang nakikita natin dahilan dyan, mga kaibigan.
Tapos magagalit kayo kay Vice President Leni Robredo pag sinabi niyang, pag pinunan niya at nag-suggest. Sipin mo yung sa kanya suggestion, di ba? Masama ba yun? Ha? Hindi naman siya nagse-sermon na. Di ba? Ganito gawin ninyo. Wala namang ganun eh. Nakita naman ninyo magsalita si Vice President Leni Robredo, hindi bastos, di ba? Mataas ang high level, ika nga, mga kaibigan. Ito lang naman ang mga bastos itong nasa kwan ngayon eh. Ako, pagka niluwagan ito, hindi pa rin ako kwan eh. Hindi pa rin ako susunod dun sa luwag na yon. At kayo, pag-aralan din yung mabuti. Kasi delikado eh. Yun ang sinasabi na ng WHO, ng mismong tawag mo rito? DOH. At marami pang iba, mga kaibigan, ang nagsasabi na nababahala sila dyan sa gagawing pagluluwag. Siguro, ito'y ginawa nila sapagkat lintik ang inabot na kahihiyan, di ba? Ba't bigla silang tumahimik? Doon sa sinasabing na abogado siya, nag-aral ng konstitusyon, mga kaibigan, may examen pa, ba't di nyo maipakita yung provision sa konstitusyon na nagsasabing presidente lang? Siyempre, tatakba nila yung issue na yan, di ba? Si Roque nga, wala na sinasabi. At ang masama niyan, naging isang malaking, hindi lang malaking katatawanan. Itong si Presidente Digongyo, mga kaibigan, malaking katatawanan, hindi lang sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa buong mundo. Pero ang masama nito, siya ay kahihiyan sa law profession at sa kanyang eskwelahan na pinanggalingan, Sambeda. Kasi ang tanungin nyo ngayon dito sa Sambeda, yan ba tinuturo dyan? Na konstitusyon? ang kasunduang pandaigdig o international na agreement presidente lang? Hindi mo mababasa sa konstitusyon? Pagbibintangan pang walang akayan yung si Vice President Leni Robredo siya itong mali. Mga kaibigan, bakit natahimik na kayo? Naghanap na naman kayo ng ibang issue ninyo na mapag-uusapan. Hindi ba, mga kaibigan? Ang dami yung nagsasalita ng pagkabahala dito sa gagawin nilang pagluluwag, mga kaibigan. Eto, basahin natin yung itong sa WHO. Ang sabi ho nitong country representative kanina, di ba, yung binanggit natin pangalan, si Rabindra Abhayasinghe, ang gobyerno raw, dapat ikonsidera ang katotohanan na ang kaso ng COVID-19 sa bansa, kasama dyan ang Metro Manila, kasama ho sa matataas ang kaso ng COVID dito sa bansa. Ang sabi, it hasn't flattened. Hindi pa humuhupa Yet, it hasn't flattened yet. And so, we still need to be conscious about the fact that there is a relatively high level of transmission there in the community. And that situation is also complicated by the presence of new variants. Ito nga, di ba, dahil dun sa
2 OFW na nabakunahan sa UAE, sa Canada, nung testingin dito, positive. Doon sa Cebu. Iyan ngayon ang merong variant. Ibig sabihin, hindi epektibo yung bakuna, no? Yung mga ginamit na bakuna sa kanila at hindi may paliwanag, bakit tayo magpapabakuna? Di ba kasi ang daming nababahala ngayon. Pag dumating nga niya, hindi ako magpapabakuna. Ito naman, nagyayabang naman sila para daw itaas ang ano tawag mo rito, yung mahimok yung tao na magpabakuna. Si Vice President Robredo, from the very start, sinabi niya magpapabakuna siya. Mauna siya kung kinakailangan. Etong si Digong nyo, nung una, papabakuna. Nung sumunod, hindi papabakuna. Nung sumunod, ito na naman, kamakailan na naman, baka raw magpabakuna sa publiko. Alam nyo, madaling sabihin yun eh. Madali ring i-televise yan eh. Di ba? Mga kaibigan. Pero ano yung ibabakuna sa'yo? Nakakasiguro ba tao doon? Ang balita nga namin, tapos na sila eh. Nabakunahan na sila eh. Walang naniniwalang di pa sila na... kung yung PSG, nabakunahan sila pa. Di ba? Mga kaibigan. Paano nyo makukumbinsi ngayon ang tao na sumunod, di ba? Para magpabakuna, mga kaibigan. Gayong, ang ginagawa ninyo, magkaka-conflict. Luluwagan mo, wala naman yung bakuna. Ang sinasabi nila ang sinasabi nitong mga authorities, hindi yung mga utot yun dito, hindi yung mga authorities to, authorities ito eh. Itong mga taga-IATF natin. Yung WHO, pwede mong pagbasihan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Meron pang iba na mga DOH natin. Di ba? Ang sinasabi ho kasi nila, nakakatakot. Nakakabahala. Mga kaibigan. Unang-una, walang definite na sinasabi ang gobyerno kung kailan magdadatingan yung binabanggit nilang bakuna, kung saan-saan manggagaling. Walang definite mga kaibigan. Kung dadating na yan, bakit mo pa luluwagan ngayon? Di ba? Di antayin mo nang dumating, tsaka ka magluwag. Pag nakapagbakuna ka na. Kung bubuksan ninyo Metro Manila, di unahin yung bakunahan yung mga taga Metro Manila. Di ba? Tapos, kesyo, inihahanda na raw yung, ano tawag mo ron, yung indemnity. Yung parang compensation yan eh. Doon sa mga magkakaroon ng epekto. Halimbawa, nagkasakit, di ba? Lumala. O kaya naman namatay dahil sa bakuna. Magkano yan? Magkano bibigay nyo? Sa ibang bansa, malaki yan. Mga kaibigan, nung merong clinical trial, di ba sa United Kingdom, ang laki nung pag nagkasakit ka, bibigyan ka ng pera. Lalo pag namatay ka, mas malaki yun. Dito, saan mo kukunin ng pera? Susubahin ka niyan, baka may mga pumasok na naman dyan na mga kuwan kung paano nilang maaagaw doon sa biktima yung pera Di ba? Susulutin pa yung pera aagawin Ganyan dito sa Pilipinas Lalo estilo niyang mga nasa administrasyon ngayon. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito nga yung sinasabi ng World Health Organization, if we now go for large-scale relaxation, pagka
maalawakan itong pagluluwag na ginawa, given the current existing situation, edi ito na ang nagpapatunay. Ba't ngayon hindi maamin ni Rocky ito? Tsaka ng Malacanang. Yung sinasabi noon ng WHO last year, at saka ito, pareho eh. Ang sabi ni Roque ano raw, pinuri daw sila ng WHO. Mga kaibigan, ito sabi if we now go for large-scale relaxation of measures, given the current existing situation and the circulation of variants. But ano ba ang existing situation dito? Ano ba nakikitang sitwasyon dito? Di masama. Mga kaibigan, WHO ito nagsasabi. At pati na raw itong pagkalat ngayon itong variants, itong variety ng COVID-19, mga kaibigan. And the fact that it will still be many months before a large proportion of Filipinos are vaccinated. Many months before, a large proportion of Filipinos are vaccinated bago pa raw mabakunahan ng malaking populasyon ng mga Pilipino. We may witness a situation where there'll be an upsurge of cases. Ayun na nakikita nila biglang pagtaas ng mga kaso and the overwhelming of the health care system. Mga kaibigan, bakit may healthcare system ba tayo dito maliban sa PhilHealth? Mga kaibigan na nilimas ang pondo. Ito ho'y bilang reaksyon. Reaksyon ito ng WHO sa National Economic Development Authorities proposal. Ito yung binabanggit natin kanina na inchi kang nakaupo, mga kaibigan, na ilagay ang bansa sa ilalim ng MGCQ, na mas maluwag. At ang pagbubukas ng mga sinima, tingnan mo, ano ba economy iniisip nito? Nasa sini ba economy ng Pilipinas? Mga kaibigan. Ba't di nyo pag-usapan yung GDP na lang? Kasi yan ang pinagbabasihan ng gobyerno, di ba? Ng Pilipinas. Kapag maganda raw ang ekonomiya, mataas ang gross domestic product, ang sales, mga kaibigan. Bumagsak yan Di ba? Meron pang instance na ipinagbawal ang pag-inom ng alak, kahit mga serbesa, di ba? Di bumaba. Siyempre, kung ikaw ang manufacturer, bababaan mo yung kuwan mo, yung production mo. Hindi ba? Babagsak talaga kasi wala namang bibili. Lalo sa panahon na ang mga tao na wala ng hanap buhay. Di mangongonte iinom. Kaysa ipang-inom nila, bibili na lang ng pagkain yan. Di ba? May pandemic hindi naman katulad nung walang pandemic kahit na wag nang bumili ng pagkain, basta makainom lang. Hindi, pandemic yan. Siyempre, ang tao naman, makikita naman niya ang panganib, di ba? Na kung gagamitin niya. Wala yung GDP natin, bagsak yan Sigurado yan Tapos, ipinagduduldulan pa rito, puro mga imported na galing China. Paano tataas ang GDP mo? Paano makakabangon tayo? Paano tayo magkakaroon ng ekonomiya? Di ba, mga kaibigan? At ang masama, ano yung mga sa palagay natin na disadvantage kapag binigla mo yan? Lalo nga na napakaraming nawalan ng hanap buhay. Milyon-milyon ang nawalan ng hanap buhay ngayon na mamamayan, mga kaibigan.
So, pagka ito ba'y binuksan makakabalik na ba sa trabaho yung mga nawala na ng hanap buhay? Yung tinanggal na, paano? Di ba? Yung mga musician lang, yung mga working musician lang, saan sila babalik? Di ba? Baka wala na silang babalikan. Mga kaibigan. Yung nakikita ko nga ritong may tumutugtog dito sa isang malaking kasino. Kasi once a week na meron akong kausap dyan sa isang kasino. Kasi sa kasino ngayon may mga restaurant, di ba? Para na ring mall. Doon kami nagkikita. Ngayon, pagka nakikita kami, nakikita ko yung mga tumutugtog na musician, mga kaibigan iba na mumurahin na yung banda Hindi naman sa pag-ano Wala na yung mga dati. Hindi katulad nung walang pandemic. Alam ko kung sino yung mga natugtog doon dahil napapakinggan mo, malayo ka pero natatanaw mo sila at naririnig mo, mga kaibigan. Wala na, iba na tinatanong ko yung mga kaibigan ko, may tinutugtugan sila. Nakabalik na baka ako kayo? Hindi nga masama niya, kako baka pag bumalik kayo ron, iba na yung tumutugtog doon. Di ba? Paano yan? Ano magiging reaction ngayon yan? Hindi kaya pag lumuwag tayo nang wala sa lugar. Walang plano kasi gobyerno Di ba? Walang plano Sana kung bubuksan mo ekonomiya, gusto mo ibangon, gumawa kayo ng programa. Di ba? Ng hanap buhay na meron kayong maipoprovide na trabaho para makabalik yung ekonomiya, makabalik yung tao sa trabaho. Doon babalik ang ekonomiya. Di ba? Wala kayo niyan puro daldal. Di ba? Puro kayo kwento. Wala namang wenta. Hindi ba? Nasaan yung programa? Paano ngayon yan? Pag maluwag na nakakalabas na di lalabas na yung mga kriminal. Nagutom din yan Yung mga magnanakaw na kaya lang mas marangal sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi itong mga to kung magsipagnakaw, yung karaniwang magnanakaw, pa-isa-isa lang ang biktima niyan. Di ba? Mas marangal ito kung ang mga magnanakaw merong classification, merong mga classification ng mga magnanakaw. Pinakamarangal sa mga magnanakaw yung mga mandurukot sa Quiapo. Yan. Paano yan? Maglalabasan yan, nagutom yan Di ba? At nakita naman ninyo, di ba? Mababa ang crime rate, di ba? Halos wala At ang gumagawa nga ng krimen lang, yung mga makapangyarihan Yung mga mai-influensyan tao, mga pulis minsan, di ba? Kalimitan, pulis. Sila lang ang gumagawa ng krimen. Pero yung karaniwang kriminal, halos wala akong nababalitaan yung mga mabababaw na yung mga panloloko, di ba? Pang-11, yan. Yan lang. Pero yung mga sinasabi nating hold up, wala niyan di ba? Walang ganyan ngayon pag nilawagan mo ngayon yan, sasabay sa sa paglabas ng pagluluwag yan, mga kaibigan. Hindi kaya yan isang maging dahilan. Hindi ba? At marami pang mga disadvantage yan. Ang pinakamasama, yung kumalat yan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman,
bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?